Magandang gabi sa lahat, lalo na sa iyo Kuya Kay. Ako nga pala si Bruce, 15 years old, at ito ang aking karanasan. Buwan ng Disyembre, nakaraang taon, ay pansamantalang naiwan ako sa bahay dahil ang mga magulang ko at kapatid ay nagbakasyon sa Maynila. Ako lang at ang katulong namin ang naiwan sa bahay. Dahil wala nang pasok at doon magbagong taon sina mama, si ate at si kuya. Oh bros, ako muna ay mamalingki ha para sa pagkain natin, sabi ni Nana Iska. Opo Nana Iska. Nang umalis si Nana Iska, ay tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko ito. Si mama ang tumawag. Oh iho, bros anak, kumusta ka na dyan? Okay lang po mama, kaso malungkot kasi wala kayo, ang sagot ko. Huwag ka nang malungkot. At may bisita kang darating bukas na makasama mo sa bagong taon. Sino po ma? Si Ninang Alma mo mula sa Bahrain. Dumating siya kahapon at dadalawin ka raw niya. Ganun po ba? Oo iho. Kaya antayin mo siya dyan. At alam na yan ni Nana Iska. Diyan muna siya ng ilang araw hanggat hindi ako nakauwi. Dahil pagbalik ko, magtutor kami, okay? Okay po ma. At binaba na ni mama ang cellphone. Kaya napaisip ako, si Ninang, ang huli kong natandaan ay 11 pa lang ako noon. Nang huli kaming magkasama, nang ihatid siya namin ni mama sa airport. Iyak nang iyak pa ako noon dahil sobrang mahal ako ni Ninang. Lahat ng mga laruan ko ay siya ang bumili. So malamang may pasalubong iyon sa akin. Kinabukasan ay pizza 31 na at bagong taon na mamayang hating gabi. Kaya excited na ako na baka may pasalubong ako kay Ninang Alma. At ito na nga, bago magtanghali ay dumating na siya. Wala pa rin pinagbago si Ninang. Maganda pa rin siya, pati hubog ng katawan niya. May taas ito nga 5'7" at sexy. Hindi ko lang alam kung kasing edad niya si mama. Oh Bruce, anak, kumusta ka na? Aba, binatilyo na ang inaanak ko ah. Alam mo, marami akong laruan na pasalubong sa iyo. Salamat po Ninang, kaya lang malaki na ako. Hindi ba nakakahiya? Tanong ko sa kanya. Nako bros anak, okay lang yun. Basta ikaw. Okay Ninang. Ninang, tulungan na kita sa mga gamit mo. Okay nak, thank you. Siya nga pala Ninang, dito ka sa katabing kwarto ko matulog. Inihanda ito ni mama para sa iyo. Nako, si kumari talaga. Nagabala pa. Kaya lahat ng gamit ni Ninang ay naipasok ko na sa kwarto niya. Ninang, pag may kailangan pa po kayo, tawagin nyo lang po ako at ipahanda ko kay Nana Iska. Magpahinga na po kayo Ninang. Ang bait talaga itong inaanak ko. Payakap nga. Niyakap ako ni Ninang nang maigpit at lingid sa kanya, amoy na amoy ko ang bango niya, para akong nakukuryente. Matangkad si Ninang.
kaysa sa akin. Dahil 5'7" siya, 5'3" pa lang ako. Kaya yumakap na rin ako sa kanya. Bros anak, sobrang miss kita. Salamat ninang, at matagal kaming nagyayakapan. Hanggang napahiga kami sa kama. Bros, pwede bang dito ka humiga muna sa bisig ko? Kahit saglit lang? Opo ninang, ano pong gagawin ko? Wala, basta humiga ka lang dito at yakapin kita. Alam mo naman anak, na wala pa akong anak. Sabi ni Ninang na medyo malungkot ang mukha. Bakit di po kayo nag-asawa, Ninang? Ayoko, takot ako sa mga lalaki, mga manluloko. Kaya sa edad kong ito, ay dalaga pa ako. 40 years old na ako. Sorry po Ninang, habang nakayakap ako sa kanya at nakalingkis ang mga paa ni Ninang sa mga binti ko. Okay lang anak, andito ka naman, masaya na ako para makasama kita. Opo Ninang, salamat po. At maya maya, napapikit na si Ninang. Hindi pa ito nakabihis, galing sa biyahe. At ang damit niya ay naka-sleeveless lang ito. Dahil nasa bisig niya ako nakahiga, ay palihim kong hinawi at inangat ng kunti ang kanyang damit sa bandang dibdib. Ang puti, ang kinis at ang bango. Hindi ko tuloy mawari ang naramdaman ko. Kinakabahan ako at umiinit. Ano kaya ito? Hindi ko maintindihan. Hanggang nahawakan ko ang aking tarugo. Tumatayo ito sa short ko. At ito ang lihim kong hinihipo-hipo habang nakamasid sa dibdib ni Ninang. Humihilik na siya at na-curious ako at bahagya ko inangat ng kunti ang damit niya. Sinilip ko ang bilog na tinatakpan ng bra at nakita ko ang puno nito, ang lusog at mamula-mula pa ang dulong nipol. Oh, nakaramdam ako ng init na para bang sasabog. Tiningnan ko pa sana ang kabilang bilog nang magising si Ninang. Bros, anak, sorry nakaidlip ako ha. Ako'y magbibihis muna at kakain tayo, okay? Opo Ninang, sabihin ko po kay Nana Iska na ihanda na yung pagkain natin para makapananghalian na tayo. At kumain kami ni Ninang. Sinusubuan pa niya ako. Bros anak, pagkatapos natin kumain, maligo muna ako at matulog ha. Gisingin mo ako ng 4:00 ng hapon. Opo Ninang, sagot ko. At yun na nga, pagkatapos kumain, ay naghiwalay na kami. Pumunta ako sa kwarto ko at naligo. At habang naliligo ako, ay nai-imagine ko si Ninang. At yung tarugo ko ay biglang tumatayo at tigas na naman. Natanong ko ang sarili ko, pwede na kaya ito? Bakit ganito? Ngayon lang ito nag-aalab. Kaya tinapos ko ang paliligo ko. Inisip ko sanang kakamayin ko na lang ito para bumuga, kaso nanghihinayang ako sa katas. At sa pakiwari ko, baka di ko mapigil. So lumabas muna ako ng bahay. Saglit at namili sa may grocery.
Pagdating ko ay abala na si Nana Iska sa ihahanda niyang pagsasaluhan namin mamayang bagong taon. Tumuloy ako sa kwarto at nahiga nang biglang nag-ring ang alarm. 3:30 na pala ng hapon. Gigisingin ko pa si Ninang. Dali-dali akong naligo ulit at maya-maya pa ay dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ni Ninang. Nakasando lang ako at naka-boxer short, kaya mababanaag ni Ninang ang bumubukol sa akin. Hindi alam ni Ninang na sa edad kong 15 anyos ay may inaalagaan na akong 8 pulgada at kasing laki ng lata ng sardinas. At lagi kong problema sa umaga ito. Dahil tumatayo ito at tigas na tigas. Kaya ito ay parating kinakamay-kamay ko at hinihimas-himas. Ngayon, parating na ako sa pintuan. Kinatok ko ito, pero walang sumasagot. Tulog pa yata si Ninang. Hello Ninang, gising na po. Nang wala pang sumagot, ay kusa ko na lang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Dahil naka-dim light lang, ay kitang-kita ko si Ninang na nakahiga. At ang suot niya ay damit pantulog. At sa pagkakataong ito, nakahiga siya at nakabuka na nakataas ang isang hita niya. Kaya nalantad ang makinis nitong hita at ang maumbok na natatakpan ng kulay pula na manipis na panty. Kaya lumapit ako sa tabi ng kama. Tulog pa siya. At ito, nababanaag ko na naman ang dalawa niyang mabibilog na dibdib. Tayong-tayo ito. At ang ganda ng dulo. Mamula-mula talaga. Agad akong nakadama ng init. At napahawak ako sa alaga ko. Oh, lumatayo ito at matigas na. Ngunit kailanman, gigisingan ko pa si Ninang. At kailangan gisingin ko siya. Ninang, gising na po. Hinaplos ko ang noon niya habang nakaluhod ako sa tabi niya at dahan-dahan itong nagising. Bros, sorry Nat. Napasarap ang tulog ko. Salamat at ginising mo ako. Ako kasi ang gagawa ng ihanda natin mamaya kasi uuwi pa raw si Nana Iska sa bahay nila ngayong gabi para doon magbagong taon, sabi ni Ninang. Okay po Ninang, ayos lang po. Oo Bruce anak, sabay hawak niya sa kamay ko. Bruce halika, sobrang miss kita dahil isa ng tunay na anak ang turing ko sa iyo. Sa paghila ni Ninang sa akin ay biglang nadapa ako sa kanya at tuloy nakapatong ako sa kanya. Ay sorry po Ninang, baka mabigat po ako. Okay lang anak Bruce, dumapa ka lang dyan. Maglalambing lang si Ninang sa iyo. Minsan lang tayong nagkakasama eh. Sige po Ninang, okay po. Gustong gusto ko naman ang lambot ng katawan ni Ninang. Kaya nag-init na naman ako. Gumagalaw-galaw na naman ang tarugo ko sa aking short. Nadama ito ni Ninang. Ah Bruce, yumakap ka lang ha. Mga 5 minutes lang naman ito at tayo ay lalabas na ng kwarto. Opo Ninang, ang sagot ko. So habang nakapatong ako, nakasubsob naman ako sa dibdib niya habang himas-himas ni Ninang ang likod ko. Bruce anak, mukhang may bumubukol ah.
at ang init. Ano yan? Nagulat ako. Ha? Ninang, yun pong hindi ko masabi, nahiya ako. Kaya ang ginawa ni Ninang, hinawakan niya ito. Bruce, anak, totoo ba ito? Ang alin po, Ninang? Itong hawak ko. Ha? Opo, totoo po yan. Tumagilid si Ninang at ako naman ang nakahiga. Habang hawak-hawak niya ito, nasabi niya sa akin, Bruce, huwag kang magalit ha. Pwede ko ba itong makita? Curious lang kasi ako, nak. Sige po, Ninang. At dinukot po niya ito. Tumambad sa kanya at nakita ko ang pananabik niya. Bruce, anak, ang laki, mahaba. Opo, Ninang, inaalagaan ko po yan. Maswerte ang mapasukan nito. Ganun po ba? Kayo po, Ninang, nakatikim na kayo ng ganyan? Akmang sasagot sana si Ninang. Pero may biglang kumatok sa pinto, si Nana Iska na pala. Madam, alas 8 na po, nakahanda na po lahat. Kakain na po tayo. Sumagot si Ninang. Sige, Nana Iska, lalabas na ako. Pero nanatiling hawak-hawak ni Ninang ang tarugo ko at bigla niya akong hinalikan sa labi. Oh, sobrang tamis ng labi ni Ninang. Bruce, anak, kain muna tayo ha, para malakas ka mamaya. Sige po, Ninang. At lumabas na kami ng kwarto. Tumuloy kami sa kusina at kumain. Pagkatapos namin kumain, ay niligpit na ito ni Nana Iska. Paglipas ng isang oras, nagpaalam ng umuwi si Nana Iska dahil alas 10 na ng gabi. Si Ninang naman ay bumalik na sa kwarto. Ako naman ay inihanda na ang mga kuwitis at ibang paputok na sisindihan ko sa bagong taon. Alas 11 na ng gabi, naligo na ako. Nang tumunog ang cellphone ko, si Ninang ang tumatawag. Bros, punta ka muna rito, samahan mo ako. Inumin natin itong champagne na dala ko. Opo, Ninang, ang sagot ko. At agad akong sumunod sa utos niya. At tulad ng dati, mas manipis na ang boxer short na sinuot ko. Pagdating ko sa kwarto, ay agad na nagbukas ng inumin si Ninang. Saluhan mo ako, bros, anak. Hindi ito nakakalasing. Okay po, Ninang. Nakatatlong tagay pa lang kami. Pinaupo ako ni Ninang sa tabi niya at sabay yakap sa akin. Bros, anak, bago tumanda si Ninang ay may isang bagay akong ibibigay sa iyo at sa iyo ko lang ito inilalaan. Talaga po, Ninang? Oo, totoo. Basta sa ating dalawa lang ito, ha? Huwag mong ipagsasabi, okay? Tumango naman ako. Opo, Ninang. At bigla niya akong hinalikan sa labi. At sa pagkakataong ito, mainit na ako. At sinimulang dinudukot na ni Ninang ang tarugo ko. Tinanggal niya ang aking short. At muli, tumambad sa kanya ang alaga ko. Kinuha niya ang kamay ko at ipinasok sa loob ng kanyang panty. Nadama ko tuloy ang matambok na munay niya. Oh, bros, anak, sobrang basa na yan. Totoo ang sabi ni Ninang, umaagas na ito. Bros, anak, gusto ko sana ipasok mo yan. Tarugo mo. Dito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas niyan. Ito ang regalo ko sa iyo, anak. Tiningnan ko ang lahat.
Hinubaran ko na si Ninang. O Ninang, ang tambok at ang linis. Walang balahibo po, Ninang. Oo bros anak, para sa iyo yan. Hinintay ko ang sandaling ito. Ninang, hindi pa po ako marunong. Sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, si Ninang ang bahala. Gagabayan ko yan para maipasok mo. O Bruce, at nagpatuloy kami sa paghiga. Naghalikan kami at mainit na kami pareho. Pero di ko pa alam ang gagawin ko. Ninang, ang sarap dumidi ang bibilog. Gustong gusto ko po. Oo Bruce anak, dumidi ka lang. Magpakabusog ka dyan. At dahil tigas na masyado, ay ibinuka ko na ang hita ni Ninang. Bruce, hawakan ko. Itutok natin sa butas ko. Opo Ninang, sarap po. Ang sarap. Oh, basang-basa na ang munay ni Ninang. Umaagas ang katas. Umangat ako para maisintro ko ang tarugo ko sa munay niya. Oh Bruce, dahan-dahan lang ha. Virgin pa ako. Opo Ninang. At sinimulan ko ng ibaon. At dahil basa na siya, naramdaman kong bumabaon na ang ulo nito. Ang ulo ng aking tarugo. Ninang, ang sikip. Ituloy mo lang anak. Tisin ko. Ang laki. Napapikit si Ninang. Idiniin ko pa ito. At ramdam ko may napunit sa loob. Umiiling-iling ang mukha ni Ninang. Bruce, dahan-dahan lang anak. Umuungol na kami pareho. Ngayon nga'y nakapasok na ang kalahati ng tarugo ko. Sobrang init. Masikip na madulas. Ang sarap. Sobra. Napakalakas ang yakap ni Ninang. Humigpit. Oh, Bruce, anak, ang sarap. Oh, ituloy mo. Ibaon mo pa. Yes po, Ninang. Ayan na po. Ninang, ang sarap-sarap po. Iatras abanti mo, anak. Upo, Ninang. Ganun nga ang ginawa ko. Habang sinasakyod ko ang munay niya, palipat-lipat naman ang halik ko sa labi niya at sa pagsusuko sa dalawa niyang bundok. Ninang, ganito pala ang pakiramdam pag kumakantot. Ang sarap po. Ang sarap-sarap niyo po, Ninang. Bruce, anak, sobrang sarap din. Ang laki ng alaga mo. Ang haba. Maabot yata ang matris ko. Dahil nag-aalab na kami, pareho, ay binilisan ko pa ang pagsakyod kay Ninang. Naninigas na kami pareho. Bruce, bilisan mo pa. Parating na ako. Opo, Ninang. Ako din po. Iputok mo lahat sa loob, anak. Please. Opo, Ninang. Ayan na po. Napayakap ng maigpit si Ninang. Bruce, sabay tayo. Opo, Ninang, puputok na po. Sabay tayo, anak, sabay tayo. At nagsalubong na ang aming mga katas. Bruce, anak, ang sarap. First time natin pareho, ang sarap pala. Opo, Ninang, sobrang saya ko po. Ang sarap.
Ang sarap-sarap ng munay mo. Ah, Nak, wag mo munang bunutin ha. Opo, Ninang. Alam mo anak, inilaan ko talaga ito para sa'yo. Ganyan ka kamahal ni Ninang. Ayokong tumanda na hindi ko ito naibigay sa iyo. Maraming salamat po, Ninang. I love you din po. The best po kayo. At yun lang. Pagkalipas ng ilang minuto, na pagkapatong ko sa kanya, ay matigas pa rin ang aking tarugo habang nasa loob ito ng kanyang puday. At gusto ko pa sanang iatras abanti ito, pero naghihintay pa ako ng ilang sandali. At ito na nga, paglipas ng 2 minutong nakababad, ay kumapit ako uli sa balikat ni Ninang. Ninang, iatras abanti ko uli. Sige anak, ituloy mo. Napapikit na naman si Ninang. At ilang sandali pa, pabilis na ng pabilis ang pagsakyod ko sa puday niya. At narinig ko pa ang palakpak nito. Oh, Ninang, ang sarap na naman po. Sige lang anak, ituloy mo. Sabay tayo ulit, sabay tayo. Malapit na ako. Ako rin, Ninang, ako rin. Ninang, ang sarap na, ang sarap po. Puputok na naman po ito. Isagad mo, anak, isagad mo. Iputok mo lahat, wag sa labas. Opo, Ninang, malapit na po. Sabay tayo sa lubungin ko. Bro, sarap, ang sarap. Dito na, Ninang, ang sarap. Anak, sige, putok mo. Ibaan mo ng gusto. Ninang, ayan na po. Huwag mo sayangin anak, ibuhos mo lahat. Opo, Ninang, opo. Puputok na po, Ninang. Puputok na po. Sabay tayo, nak, sabay tayo. Ayan na po, Ninang, ayan na po. Ninang. Bruce, anak, Bruce. Kapit po. Grabe ang ungol namin ni Ninang. Bruce, ang sarap. Ang daming lumabas. Parang pakiramdam ko punong-puno na ako, anak. Oo nga, Ninang, ang sarap. Salamat, Bruce, anak. Salamat kaayo. Alam mo ba, pertil na pertil si Ninang. Ngayon, nadinig ang pangarap ko na madiligan. Thank you, anak. Thank you. Ang sarap. Opo, Ninang. Salamat din po. Ninang, ang sarap. Ikot-ikutin ko pa po. Ang sarap pa eh. Sige, anak. Ibabad mo lang muna. At maya-maya ilang sandali pa, lupay-pay na kami pareho. Nang matapos kong bunutin ang tarugo ko sa puday ni Ninang, ay hindi pa rin nagbabago ang katayuan nito. Hindi pa ito lumalambot. Kaya ng pagpahinga namin ni Ninang, nagpahinga lang kami ng ilang sandali dahil 12:30 na ng hating gabi. Pero hindi kami nagbihis. Bruce, anak, nakatayo pa rin Maya-maya pasok mo uli ha. Opo, Ninang. Kainin ko lang po itong tinapay para may lakas ako. At yun nga, paglipas ng kalahating oras, ay lumapit na naman ako kay Ninang. Dahil tapos na akong kumain. Ibinuka ko ang mga hita niya at pumatong na uli ako. Bruce, itutok mo. Opo, Ninang, nakatutok na po. Kahit mahapdi anak, titiisin ko. Sige, pasok mo na. At yun nga, unti-unti na namang pumapasok ang tarugo ko sa basang-basang puday ni Ninang. Ninang,
nakapasok na po yung ulo. Sige, idiin mo anak, idiin mo. At maya-maya pa, naglabas-masok na ang tarugo ko sa puday na masikip ni Ninang. Ninang, ito na naman po ang dulas, ang sarap. Bilisan mo anak, bilisan mo. Oh, ayan na naman ako, ang bilis lang. Opo Ninang, ako rin. Sobrang tigas na naman. Bilisan mo, bilisan mo. Opo Ninang, ito na po Ninang. Ang dami na naman, parang lalabas na. Sige, iputok mo lang. Huwag kang matakot, iputok mo anak, iputok mo. Pasayahin mo si Ninang. Ito na Ninang. Ito na, puputok na po. Sabay tayo Bruce. Ayan na. Puputok na po Ninang. Sige, putok mo. At sabay-sabay kaming naungol ni Ninang. Pumutok na naman ito sa loob at pakiramdam ko parang walang pagkaubos. Ninang, ang sarap-sarap niyo po. Ako rin Bruce, sobrang sarap ang naramdaman ko dahil parehas tayong first time natin. Opo Ninang, ang sarap po. Ulit-ulitin po natin ito Ninang, pwede? Oo Bruce, kahit anong oras ang gusto mo, bibigay ko sa'yo yan. So, ang nangyari, nahapo kami pareho. Bruce anak, pag wala kang pasok, punta ka sa bahay ha. Diligan mo ito palagi para mabuo. Opo Ninang. At yun nga ang ginawa ko. Pag uwi ni na mama, ay doon na muna ako tumira kay Ninang at nagpaalam ako kay mama at pumayag naman si mama. Kaya malaya na kami ni Ninang na mag-iyutan araw-gabi. Wala akong ginawa kundi putukan siya ng putukan hanggang sa kasalukuyan ay buntis na si Ninang at masaya na kami dahil nagsasama na kami at siya ang nagpapaaral sa akin. At dito na nagtatapos ang aking kwento dahil napakasarap ni Ninang at masarap pa magmahal. So sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya K. Ito po si Bruce ang nagsasabing, masarap talaga ang na-virgin at naka-virgin. Thank you. Wow, ang ganda ng kwento ni Bruce. Ang swerte mo, 15 anyos ka pa lang. Nakatirada ka na. So kung nagustuhan niyo po yung kwento ni Bruce, kung maaari po sana, hihingiin ko lang po ang inyong pagsuporta sa ating videos para tayo ay patuloy na makakagawa pa ng makakapagpaligaya sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya K ang nagsasabi na paki-subscribe naman at paki-like ang ating video para po dumami tayo at dadami din ang ating mga videos. Maraming salamat po. Welcome to KKK Channel, Kwentong Kalibugan at Karanasan. Thank you. Please subscribe.